Ang tunay na buhay ay hindi natatagpuan sa pagkapit sa ating sariling kagustuhan, kundi sa pagsuko ng ating sarili sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay? Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay surrender. Pagsuko. Mga kapatid, tayo ay nasa araw ng Huwebes pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. At itinuturo sa atin ang napakahalagang konsepto ng pagsuko. Kakaiba ang itinuturo ng araw na ito kumpara sa itinuturo ng mundo. It's like going against the teaching of the world. Dahil ang mundo, ang ituturo sa atin ay control, to be in control of everything, in control of other people, in control of ourselves, in control of our life. Gusto natin ng control. At kapag nawawalan na tayo ng control sa buhay, sa kapwa at sa sarili, doon tayo'y nababagabag. Mahalaga naman yung control, lalong-lalo na kung ito ay self-control. Disiplina to eh. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na mag-ayuno, magkawang-gawa, at syempre magdasal. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, natuturuan tayo ng disiplina. Lalo na sa pamamagitan ng pag-aayuno, yung disiplina ay mahalaga para tayo ay magkaroon ng self-control. Pero hindi lahat sa buhay natin ay kaya nating kontrolin. Yung ating kinabukasan, yung isip at damdamin ng ibang tao, yung buhay ng ibang tao, hindi natin kontrolado. At maging sa ating sarili, marami rin bagay sa ating sarili na natutuklasan natin na tayo rin mismo ay walang in total control. Sa ating buhay, hindi natin kontrolado yung kamatayan. Minsan, hindi rin natin kontrolado yung kinabukasan. Minsan, hindi natin kontrolado yung mga pangyayari sa paligid natin, sa kasalukuyan. Maraming bagay sa buhay natin, hindi natin kontrolado. Kaya nga, magandang makita natin na yung itinuturo sa araw na ito is surrender. Kapag kaharap natin yung mga realidad at katotohanan hindi natin kontrolado, tinuturuan tayo ng Diyos to learn how to surrender. Kaya nga, sinasabi ni Jesus dito sa ating gospel, even the mission of the Messiah, siya'y magpapakasakit, siya'y mamamatay, pero siya'y muling mabubuhay. At napakahalaga nitong pagtanggap sa mission na ito. Napakahalaga na yung sinasabi ng ating Panginoon na surrender, sumuko, isuko kahit sa mismo, isinuko niya yung kanyang kalooban sa kalooban ng Ama. Meron siyang plano, meron siyang kalooban, pero mas pinili ni Jesus na isuko yung kanyang sarili
sa kalooban ng Ama. Tayo for sure, ang dami nating mga plano sa buhay, ang dami mong gusto, ang dami mong plano. Siguro ikaw na yung best planner, no? Sa pamilya, sa isang kumpanya, sa simbahan. Pero darating ang punto sa buhay natin na kahit anong plano natin na gawin, there are still circumstances na dumarating na beyond our control. Kapag may mga sitwasyon tayong nararanasan that is beyond our control, maybe the Lord is teaching us to learn the value of surrender. Pagsuko sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, magandang tingnan natin sa ating buhay, ano ba yung mga plano ko sa buhay? Pangarap ko sa buhay. Gusto ng Diyos maging masaya tayo. Gusto ng Diyos maging makahulugan ng buhay natin. Gusto ng Diyos marating yung mga pangarap natin. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng ganap na buhay at kasiyasiya. At kung paano natin mararating yun, maybe we have several plans and ambitions to reach that goal. Pero ang tanong, nasaan ang Diyos sa plano mo? Nasaan ang Diyos sa mga pangarap natin? Minsan, sinasadya ng Diyos na ibahin ang ating plano o kaya naman ay pabagalin yung proseso ng pagkamit sa ating mga pangarap to teach us the value of surrender. Kung ang ating Panginoong Jesus isinuko ang lahat sa kalooban ng Kanyang Ama, how much more tayo? Diba? Dapat tayo nga masigit na mag-alay ng sarili at isuko ang lahat sa kalooban ng Jesus, sa kalooban ng Diyos. Kasi yung kalooban ng Diyos, yun lamang ang talagang pinakamahalaga sa lahat. Higit pa sa ating sariling kalooban. Kaya nga mga kapatid, mahalaga that we pray, we discern kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At sana itong paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma ay isang paghahanap, isang paglalakbay, alamin at diskubrihin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. At kapag natuklasan mo kung ano yung kanyang kalooban, sana maging handa ka para tupdin ang kalooban na yon. Yung kaya mong isakripisyo ang lahat para makamit ang kalooban ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan at tulungan mo kami na makita, maunawaan ang iyong banal na kalooban at maisabuhay namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.